Ang dami mga naka-display dyan sa online, benta, mura, lahat ng panloloko gagawin. Sir Randy, yung nabilhan ko nito, kaibigan ni Boy Bulwak. Saan mo ba nabili to? Marikina ho. Marikina, paano mo naman sabing kaibigan ni Boy Bulwak? Siya mismo nagsabi, kumukuha rin siya kay Boy Bulwak. Anak ko, yun na nga bang sinasabi? Kumbaga parang sasamahan ho nila ng mga vlogger kasi parang ano sila, yung nagbebentahan sila ng Oo, fast break ng mga sasakyan. vlogger din pala yung nabila nitong ano sila sila mismo nagbanggit sa akin noon na Oo. kumukuha rin sila minsan ng unit kay AC Garage. Ang pagkakamali ko lang talaga, hindi ako nagdala ng mekaniko noon na ano, na talagang ma-check. Pero kasi wala talagang okay yung takbo, walang usok nung kinuha ko, walang talsik ng tsaka lang lumabas yung mga niya eh. Mga kapatid, ito na po yung block, yung makina. Nito pong Hyundai Santa Fe po na ito. Ipapakita ko lamang po sa inyo yung kondisyon ng kanyang mga bearing. Tignan nyo mga kapatid, may tama na lahat ng mga bearing niya. Ayan, pati dito. Ayan, tignan nyo. Kaya talagang hindi ito titino eh. Ang plano sana dito ay top overhaul lang. Pero dahil nga sa nakita natin na yung liner nito ay marami ng gas-gas na daan nitong piston ring, hindi na rin kasi talaga maganda rin yung mga piston ring nito. Ayan o. Pati yung mga bearing dito sa connecting rod. May mga tama lahat. Ayan o, tignan nyo mga kapatid o. Pati dito. Kaya talagang hindi ito mapapatino ng kahit sinong mekaniko. Ito po mga kapatid, nabili lamang po ito na second hand. Ito, grabe o, tignan nyo. Itong connecting rod bearing o. Grabe na, kaya maingay na rin ang makina nito eh. Hindi na ganun kaganda. Itong, DOS. Ayan o, tingnan nyo, may hukay na nga dun o. May hukay na yung bearing niya. Kaya ito talagang nag-iinit din eh. Isa rin sa dahilan kung bakit ito ay nag-overheat dahil nga ho talagang hindi na rin maganda yung mga pyesa nito sa loob ng makina. O itong tres, tingnan nyo po itong tres o. Mas grabe to. Tingnan nyo yung tres o. Ayan o. Grabe. Talagang na to. Nagkokos na ng ng pag-init po ito. Yan, yung ganyang sitwasyon ng bearing sa connecting rod. Ngayon dito rin po, pakita ko rin sa inyo yung tama ng mga bearing nito. Ito, pakita mo. Ayan o. Okay, dito, doon, tama rin. Ito rin, malaki rin ang tama. Tapos, buti na lang kahit paano, itong kanyang sigunyal ay hindi na damage. Maganda pa yung kanyang sigunyal, itong kanyang crankshaft. Ito talaga ang malaking issue rito. Kung nadamay itong crankshaft, nasira, napabayaan pang gamitin ito ng gamitin, pati crankshaft magkakaroon ng problema. So ito po mga kapatid, talagang general overhaul. Yung ini-expect ng may-ari nito na top overhaul lang, ala na po yun, override na po yun. Dahil ito namang top overhaul ay magpapareplace lamang tayo ng kanyang cylinder head, palit tayo ng valve seal, kung may alog yung sa valve guide, papalitan ng valve guide. Tapos siyempre kailangan talaga i-replace po itong cylinder head. Ganun lang nga sana talaga sa top overhaul. Pero nung nakita na nga po natin, yung condition po ng block nito, ayan grabe ang mga tama dito pa, ayun, ganun din. Itong isang araw, hindi ko na naibaba yung unot 4 eh. Pero ayan, tingnan nyo yung tama ng liner po nito. Talagang hindi po ito titino kung hindi mapapalitan yung mga sirang pyesa. So lahat po ng pyesa, piston pin, pati itong mga piston ring, hindi ko lang alam kung makakasurvive pa itong inyong piston. Papakita natin sa ating machine shop. Ito na yung may-ari, dumating na. Lahat may tama. Buti nga yung sigunyal, hindi masyadong naapektuhan. So ibig sabihin Sir Randy, ginawa na talaga ng paraan dati ito. Malamang, Kaya siguro sa akin na lang talaga na timing. Kasi nung ginamit ng pinatesting sa akin to, okay na okay eh. Bagong gawa siguro. Hindi mo lang napansin kasi baka hindi ka pa familiar sa mga problema ng sasakyan. Possible. Kasi nga nung dinala mo sa akin to, wasak ang turbo nito, di ba? Yung nagkataon na sabi sa akin, palinis ko daw yung turbo sa yung EGR, yung EGR. Pero sa totoo lang, hindi talaga yung turbo may problema doon, nasira na lang nila turbo. Kasi itong kondisyon ng makina na yan, kung ganyan ang kondisyon yan, iyan talaga yung maglalabas ng usok. Kasi tingnan mo, yan, dito lumulusot ang usok niyan eh.
No, yung compression, yan, no. Diyan lumulusot yun tapos pupunta na doon sa ibabaw ng dipstick. Eh pati nga yan eh. Oh. Ito nga katok eh, oh. Kalug lahat yung piston pin eh, oh. Kaya maingay. Oh, kaya maingay eh. Oh, lakas ng kalug, oh. Oh. Eh dinesisyonan ko na ibaba. Kasi kung cylinder head lang, wala rin eh. Useless lang yung ano, sayang lang yung ano. At least ito, pag ito naayos na, kahit pumunta ka na kahit sa Olongapo, kahit sa Taiwan, makakarating ka na ng Taiwan nito. Tatawa si Sir. Kasi itong kondisyon na yan, talagang hanggang tanay nga lang talaga, wala na, i-overheat ka talaga nito. Tapos dahil nga sa nag-overheat, eh damay na nga pati cylinder head mo. Tapos puno ng kalawang yan, Kuya Mark, lahat. Napanood mo ba yung vlog? Kanina ko lang po Oo. napanood eh. Tapos sabi ko, nagulat na ako. Sabi ko, ba, dami palang problema talaga. Makina talaga ang problema. Effect na lang, after effect na lang yung overheat. Kasi talagang ito mag-overheat yan. Dahil nga sa tindi nitong ano, biro mo, 4 yung gumagalaw na ganito. Oh, tingnan mo. Wala, sira talaga yung bearing. Oh. Mag-iinit yan. Parang electric pan. Pag sira na yung bushing ng electric pan mo, yung may kalug na. Di ba, mag-iinit yun hanggang sa huminto na lang. Ganon din ang mangyari dito. Eh, kaya lang, siyempre, makina to, hindi siya basta-basta hihinto. Ang mangyayari na lang dyan, mag-overheat ka hanggang sa pumakat na lang ang makina mo. Oh. Eh, yun na nga siguro yung nangyari sa yung overheat nung nakaraan. Ang main issue din talaga yung makina. Kasi bagong change oil ka naman. Kompleto naman ang langis mo. Kaya lang talaga mag-overheat siya dahil sa ganitong sitwasyon ng makina mo. Mura mo naman nabili, no? Ha? Napapamura na. Napamura na. Naiiyak na nga misis ko. Kasi sunod-sunod ang gastos talaga po namin yun. Dumating family reunion, nagpapagawa ng bahay sa Zamboanga. Oo. So, talagang ano, sabi ko, wala. Wala, hindi na maatrasan to eh. Tama po, naiintindihan Oo. ko naman po. Kasi talagang sabi ko nga, kung kailan nagdesisyon bumili ng sasakyan, saka Oo. naman nagkaganito. Hindi, na isa ka sa mga biktima ng mga loko-lokong buy and sell na yan. Kaya nga alam nyo, dapat mga kapatid, itong gobyerno natin na sa bagay, sila magugulo eh. Dapat talaga gumawa na sila ng paraan para itong mga nagba-buy and sell, yung nagtitinda na yan, higpitan nila yan eh. Hindi pwedeng pag display maganda yung itsura, okay na, go for benta, kawawa yung mga bibili. Eh, yung mga bibili, ito yung mga nagbabayad din ng buwis eh. Naloloko ng mga buy and sell. Diba? Ang dami mga naka-display dyan sa online, benta, mura, lahat ng panloloko gagawin. Ano, Sir Randy, yung nabilhan ko nito, kaibigan ni Boy Bulwak. Ayan, siya na mismo nagsabi. Saan mo ba nabili to? Marikina ho. Marikina, paano mo naman sabing kaibigan ni Boy Bulwak? Siya mismo nagsabi, kumukuha rin siya kay Boy Bulwak. Anak ko, yun na nga bang sinasabi? Kumbaga para sasamahan ho nila ng mga vlogger kasi parang ano sila, yung nagbebentahan sila ng Oo. fast break ng mga sasakyan. So, ibig sabihin, ito palang unit ni Kuya Mark ay nanggaling din diyan sa lugar ni Boy Bulwak. Tama yung comments nung ano, tama yung comments ng maraming nag-comments doon. Sabi nga nila, baka daw galing nga ito kay Boy Bulwak. Malamang po kasi sabi nila sila rin nagkukuha na Ayun. ng sasakyan minsan eh. Eh di yun, na biktima ka talaga nung mga bogus na nagba-buy and sell na to. Sasabihin matino, sasabihin maayos. Di ba? Ang pagkakamali ko lang talaga, hindi ako nagdala ng mekaniko nung na talagang ma-check. Pero kasi wala talagang okay yung takbo, walang usok nung kinuha ko, walang talsik ng ano. Eh kasi pag malamig Bumigyan pa, na lang wala. sa akin nung ilang nang gamit na, saka lang lumabas yung mga ano niya eh. Pag malamig kasi makina, walang usok, walang talsik yan. Kaya pag bibili kayo ng second hand, painitin nyo muna doon. Hindi baling mag-init ang ulo nila, pero dapat uminit yung makina. Doon mo malalaman talaga yung talsik niyan, saka yung usok. Pero itong nangyaring sira kasi sa engine mo, hindi nangyari ito ng isang araw lang eh. Ng 1 linggo. Matagal na yan. Na ganyan ang problema niya. Sinisi lang yung turbo. Sabi siguro, baka turbo may problema, baka EGR, sinabi sa'yo. Yun nga pong sa akin na diba? pa-PMS ko raw, pa-check ko lang yung turbo. Baka Ganun lang ang sinasabi nila, pero hindi talaga matindi na yung problema ng makina. possible na alam din po talaga nila yung... Alam nila yan. Oo. Ayaw lang nila sabihin sa... Oo, sa dami ng binenta nilang mga sira, sa dami ng binenta nila na may mga problema, ang dami na nilang palusot eh. Nadali ka pala ni Boy Bulwak. Grabe pala yun. Hanggang Marikina pala, umaabot yung mga... kaibigan niya yung vlogger na yun eh. Kumbaga, sila magkakaibigan. So ibig mo sabihin, yung binalan mo na to, vlogger din? Vlog. Putik.
Vlogger din pala yung nabila nitong Magkakaano sila eh. Sila mismo nagbanggit sa akin nun eh. Na Oo. kumukuha rin sila minsan ng unit kay AC Garage. Kumukuha ng unit kay AC Garage, yung vlogger na to. Vlogger. At yung vlogger na to, taga Marikina. Aba. Allah. O mga So, kapatid, no? Bahala na kayo dyan. Naawa ko dito kay Kuya Mark eh. Kaya nga ako, kahit wala pa siya desisyon na ibaba makina, binaba ko na eh. Sabi ko nga doon sa isang mekaniko ko, Sir, paano kung hindi patuloy nung may-ari yan? Di ba siya itutuloy ko? Di ba? Pag may pera na siya, tubusin niya sa akin. Sige po. Gagawa naman po natin ang para na Oo. Tuloy-tuloy na tayo, Kuya Mark. Ipapadala ko na to sa machine shop para masimulan na yan. Tapos lahat ng pwede pang magamit dito, gagamitin natin. Tulad yung mga connecting rod na yan, sigurado yan, pwede pa yan. Mga bearing lang papalitan. Pero sigurado itong piston pin palit kasi kalug lahat. Ngayon yung piston, kung masusurvive natin yung piston, hindi natin papalitan ng piston. Ha? Yung set lang ng piston rings ang papalitan natin. Sa crankshaft, mukhang okay naman. Tapos ito, liner tayo dito. Tapos mga bearing na. Bali lahat ng liner na Oo. papalitan na. Palit na lahat ng liner niyan. Tapos, yun nga, overhauling gasket. Pag naayos to, Kuya Mark, sigurado naman, no? 100% maigagaranti ko sa'yo na sigurado maganda. Hindi na asbestos. Hindi na asbestos. Oo nga po Gagamitin kasi natin. nung nakita ko, kasi sa makina sa amin doon sa ano, nakikita ko yung mga asbestos eh. Sa amin sa kumpanya, pag nagbubukas sila ng makina. Bibili na tayo kung ano man yung original na cylinder head gasket nitong makina mo. Apa, Yun ang bibili natin na gasket nito. apa. Ayun, buti na lang dumating si Kuya Mark at nagkaroon ng buhay yung vlog ko ngayon. Kasi hindi ko alam na ito pala galing pa kay sa tropa pala sila, no? Tropa po. So marami pala silang magkakasundo na Tama po, may samahan po sila ng mga bayan sila. sama ng mga manloloko. Siguro ba, nasa kanila na po yun kung malinis ang konsensya nila o ano. Oo. Nasa kanila Pwede na mo po. bang sabihin yung sa binilan mo nito, ibiblip ko na lang yung kanyang pangalan. Sabihin mo nga sa kanya yung nabili mo sa sakyan. Ibiblip ko na lang yung pangalan niya. Medyo ano yung pangalan niya, baliktad yung mga pangalan niya. Kaya mahirap mahirap banggitin. Pahirap banggitin. Kasi hindi siya yung hindi siya yung normal na pangalan. Oo. Yung parang binabali-baliktad na pangalan. Pero vlogger to ha. Tama po. Vlogger na nagba-buy and sell. Yung binilan pala nitong Hyundai Santa Fe na ito. At sila daw ay magkaibigan ni AC Boy Garage. O kaya yung nabili mo, ganun din ang nangyari katulad dun sa Adventure. Tama po. Nako, magkano na nagastos mo rito, Kuya Mark? Nabili namin to ng 195. Okay. So, mahigit 100 na ang gasto. 100, 295 na. Tama po. O, plus overhaul. Plus, Hindi naman to aabot ng kalahating milyon, Kuya Mark. patay tayo. So kayo pag napanood ka, Kuya Mark, nung binilan mo nito, ano 'yon? Baka Ito po siya. Ito po yan. Oo nga, anong pangalan 'yan? Bata pa, Apa. Oo. Ayan po. Binaligtad. Yan Oo. po yan yung nabilang mo. Sa Sa Marikina po yan. Marikina. May video pa siya ng yung kung paano namin binili dati. Yun naman pala, yun lang. Nagbebenta sila ng mga may sirang sasakyan. Ang nagsa-shoulder ng problema lahat, yung nakabili. At isa na nga si Kuya Mark, siya mismo nagsabi na doon niya binili to sa kaibigan ni AC Boy Garage. Kayo po ba? Bibili pa po ba kayo ng sasakyan sa kanila? Di ba? Kung bibili kayo, magdala kayo ng mekaniko, na engineer na mekaniko pa. Para talagang hindi sila makaporma, baka sabihin, mekaniko ka ba? Di ba? Kailan ka naging mekaniko? Magdala kayo yung mekaniko na engineer pagka ang kausap nyo ay yung mga buy and sell po na yan. Yung home service po, yung nanloko sa akin. Niloko ka pa rin yung nag-home service sa'yo? Tama po. Ayan, yung una nila, akala ko okay. Oo. Yung pala sirano, pala turbo. Oo, ito yung nag-home service siya na EGR, Tama tapos po. pati turbo sinira nila. Hindi kaya kaibigan din nila yan? Hindi Yung po kasi mekaniko na yan, yung nag-home service. Sa online ko lang din nakita po. Pero Kasi taga Cavite rin yan, di ba sabi mo? Ito po yung turbo, yung original turbo na sinabi, hindi na raw pwede dahil ito. Pero wala naman siyang alog. Kaya nga Kaya wala. may tama po siya rito. Kaya sabi sa akin, kailangan ng palitan yung cartridge lang. Wala. Sige, Kuya Mark. Kalamayin mo loob mo, Kuya Mark. Kalamayin mo lang loob mo, maayos natin to, huwag kang mag-alala.
Ay, mga kapatid, ang hirap pagka ganito ang kondisyon ng inyong mga sasakyan, ano? Talagang general overhaul, napakalaki ng gastos. Ngayon, may nagtanong sa akin, yun daw po bang pag-top overhaul, kailangan daw po ba talagang i-replace yung cylinder head? Alam niyo po, sa totoo lang, kung ang issue ng inyong engine ay nag-overheat talaga, talagang pag iyan ay ibinaba ang cylinder head, dalhin nyo yan sa machine shop. Kasi silang makakakita talaga nung laki ng bengkong niyan. Pero minsan naman kasi merong ibang pagkakataon na ang overheat po kasi ay nanggagaling sa radiator, nagsisimula din dun sa mga baradong butas na daanan ng coolant, ng tubig. Pwedeng yun yung issue ng overheat niya. Kaya lang, once na ma-overheat kasi, 80% ng mga cylinder head talagang nagwa-warp yan, lalong-lalo na sa mga diesel engine. Kaya po, yung mga mekaniko na magsasabi sa inyong top overhaul, no, sinimulan sa umaga, tapos pagdating ng hapon, gawa na, baka hindi pina-replace ang cylinder head noon. No, baka nagpalit lang yan ng cylinder head gasket. At yung iba naman kasi, minamano-mano nila, sila na mismo yung nagliliha doon sa cylinder head. Gagamitan nila ng liha, tapos meron silang kahoy na malapad, na iyon ngayon yung pinanliliha nila doon sa cylinder head. Okay lang kung magiging perfect yung kanilang pagkakaliha. Paano kung hindi? Kaya po dapat, pag magpapatop overhaul kayo, siguraduhin nyo, ipa-replace na po ang inyong cylinder head para hindi magpabalik-balik yung trabaho. Dahil once na iyan, ay naibuo na ulit, naisampa na yung cylinder head, hindi nagpa-replace, darating yung pagkakataon, magkakaroon na naman ng back pressure, dahil nga siguro sa hindi pinadala sa machine shop yung cylinder head. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtutok nyo po sa mga vlogs po ni Autorans. Magandang hapon po sa inyong lahat.